Habang nagpapatuloy ang paputok na sagupaan sa pagitan ng dalawang mandirigma, ang multo na ninuno ay nanunood mula sa itaas ng may malalim na nagtatagal na kalungkutan. Labis niyang ikinalungkot ang trahedya na kapalaran ng bloodline ni Ode, inihayag ang isang nakakasakit ng pusong katotohanan. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga caretaker ay hindi kapani-pani walang desperado, hindi lamang upang mapanatili ang mga libingan, kundi upang maibalik ang kanilang nakalimutang sining ng espada. Ngunit trahedya, sila ay lubos na walang talento para dito. Ang multo na veterano ay malungkot na inamin na kung ang kanyang mga ninuno ay nagawang buksan ang kanilang mind gate, ang mga espiritu ay aktwal na nakatulong sa kanila, ngunit dahil lubos silang nabigo na gawin yun, ang sobrang durog na pagdurusa at kumukulong inferiority complex dahil sa pagnanakaw ng kanilang tunay na mga pangalan ay tuluyang binaluktot ang kanilang mga puso. Sa oras na may nakapansin kung gaano sila kadilim, huli na upang sila ay maibalik. Sa wasak na sahig, si Ode ay itinulak pabalik at lubos na naapi. Nakatitig sa lubos na hindi paniniwala, baliw niyang hiniling na malaman kung paano nagamit ni Theo ang partikular na sining ng espada, mariing sinasabing ito ay isang lihim na mahigpit na ipinapasa lamang sa mga caretaker. Nakatayong perpektong matatag sa gitna ng umiikot na mga labi, mahinahong ibinagsak ni Theo ang isang nakakayanig sa lupa na bomba, hinamon niya ang natarantang babae, tinanong kung maniniwala pa ba siya kung sasabihin niya ang ganap na katotohanan, na ang natitirang 279 na kaluluwa ng maalamat na Suicide Squad, na naninirahan pa rin sa mismong santuaryo na kanyang pinapanatili, ay personal na nagturo nito sa kanya. Ang isipan ni Ode ay marahas na nag-short circuit, siya ay lubos na paralisado ng nakakabaliw na pagsisiwalat. Ang kanyang mga iniisip ay baliw na tumatakbo, lubos na naguguluhan sa hindi posibleng ideya na ang kanyang pamilya ay naglingkod sa libingan sa loob ng maraming henerasyon nang hindi nakakita ng kahit isang espiritu. Desperado niyang gustong sumigaw na ito ay ganap na kasinungalingan, ngunit ang nakakatindig balahibo at hindi matatawarang katotohanan ay nakatitig mismo sa kanyang mukha. Paano pa magagamit ng batang ito ang perpektong sining ng espada ng tagapagtatag? Habang ang kanyang buong pananaw sa mundo ay marahas na nabasag, ang kanyang isipan ay biglang nag-flashback sa isang malalim na nakabaon na emosyonal na alaala mula sa kanyang nakaraan, ang mainit na kamay ng isang matandang lalaki na marahang nakapatong sa kanyang ulo noong bata pa siya at isang taimtim, mabigat na boses na umaalingaw sa kadiliman, "Anak ko, huwag mong kalimutan kailanman." Ang nakakasakit ng pusong flashback ay nagpatuloy, inihayag ang dumudurog na pasanin na inilagay sa mga balikat ni Ode mula pagkabata. Nakaupo sa tabi ng isang matanda at matipunong caretaker, ang batang babae ay nakikinig ng mabuti habang itinatanim nito sa kanya ang isang mapanganib na pride, idineklara na ang mga caretaker ang tunay na Ragnar, nangako siya sa kanya na balang araw ay perpeksyonin nila ang kanilang nakalimutang sining ng espada at mabawi ang kanilang nararapat na lugar sa angkan. Ang batang si Ode ay ngumiti ng maliwanag at masayang pumayag. Ngunit ang paningin ay marahas na lumipat sa kanyang mas matandang sarili, na nagpapakita kung paano ang inosenteng pangakong iyon ay naging isang madilim, nakakasakal na obsession, mahigpit na hinawakan ng kanyang talam sa mga anino. Ang kanyang mukha ay nilamon ng lubos na hindi sumusukong desperasyon habang siya ay nanumpa na siya ang dapat na magpanumbalik ng kanilang pamana bilang ang nag-iisang tunay na tagapagmana. Bumalik sa magulong may mataas na pusta na labanan, itinuon ni Ode ang mga henerasyon ng kumukulong sama ng loob ng diretso sa kanyang sandata. Marahas niyang inilabas ang isang napakalaking naglalagablab na kahel na alon ng mapangwasak na enerhiya, ang Caretaker Sword Eclipse. Pinagmamasdan ang mapangwasak na nagniningas na hagupit na tumatawid sa larangan ng digmaan, agad na kinakalkula ni Theo ang banta, nang mapagtantong ang direktang tamaan ng napakalakas na atake ay lubhang mapanganib, mariin niyang nilabanan ang naglalagablab na arco, iwinagayway ang kanyang sariling talam upang harangin ang kanyang atake sa isang nakakabulag na paputok na banggaan ng asul at kahel na aura na lubusang nagwasak sa nakapaligid na bato. Mataas sa itaas ng paputok na tunggalian, ang multo na ninuno ay malapit na sinuri ang matinding palitan, taimtim niyang napagmasdan na habang ang naglalagablab na estilo ng espada ni Ode ay malapit na kahawig ng mga maalamat na pamamaraan ng kanilang nakalimutang Panginoon, ang pangunahing esensya ng sining ay lubos na binaluktot. Ang multo ay trahedyang napagpasyahan na ang kritikal na pagkukulang na ito ay umiiral lamang dahil hindi siya kailanman nagkaroon ng tamang guro upang gabayan siya. Ngunit si Ode ay lubos na tumangging umatras, pinagpapawisan at pinapakain ng purong desperasyon,
Walang tigil niyang itinulak ang kanyang galit na pagsalakay. Iwinagayway ang kanyang kumikinang na talam ng may apokaliptikong galit, agad niyang sinundan ng isa pang napakalaking, mapangwasak na nagniningas na atake, ang Caretaker Sword, Moon Fragment, ang mapangwasak na banggaan ng naglalagablab na Moon Fragment ni Ode at ang nakakabulag na asul na aura ni Theo ay lumikha ng isang nakakayanig sa lupa na pagsabog, ang napakalaking tipak ng kisame at sahig ng bato ay marahas na napunit, nagpadala ng nakamamatay na mga labi na nagpaputok sa yungib. Nakatayong matatag sa landas ng pagkawasak, marahas na iwinagayway ni Rezi ang kanyang napakalaking scythe. Walang hirap na tinaboy ang mabibigat na mga bato upang protektahan ang walang malay na si Cassandra. Biglang, isang malambot na boses ang umalingaw-ngaw mula sa natutulog na bata, taos-pusong nagpapasalamat kay Rezi para sa kanyang proteksyon, naguguluhan at lubos na nagulat, ang Black Reaper ay matalim na sumigaw, agresibong sinabihan ng bata na huwag magkamali. Mariin niyang nilinaw na siya ay kumikilos lamang bilang isang kalasag dahil partikular na hiniling siya ni Theo. Matuwid na idineklara na hindi siya nagtitiwala sa misteryosong bata. Bumalik sa gitna ng bunganga, si Ode ay lubos nang nawala ng malay. Binulag ng mga henerasyon ng ninakaw na pride at dalisay na galit, baliw siyang sumigaw kay Theo, desperadong hinihiling na malaman kung bakit ang kanyang iginagalang na mga ninuno ay magtuturo ng kanilang sagradong sining ng espada sa isang tagalabas. Pinagmamasdan ang kanyang marahas na pagsabog, nanigas ang ekspresyon ni Theo. Mabigat niyang natanto na ang paputok na galit ni Ode ay lubusang nag-alis ng lahat ng kanyang loika at dahilan, ang batang swordsman ay napansin ng may nakakatindig balahibong kasiguruhan na kung patuloy niyang walang kontrol na ginagamit ang mga napakalaking atake na ito, literal niyang ibabagsak ang buong libingan sa ilalim ng lupa sa kanilang lahat. Ngunit bago pa man kumilos si Theo upang pigilan ang kanyang karahasan, isang biglaang nakakatakot na presensya ang marahas na pumutok sa yungib. Lumaki ang mga mata ni Theo sa lubos na pagkabigla habang ang isang mabigat na nakabaluti na kamay ay biglang lumabas mula sa alikabok. Walang hirap na nahuli ang naglalagablab na espada ni Ode nang walang sandata ng may ganap na kadalian. Lumilitaw mula sa usok na may masama at mayabang na ngiti, ang pinuno ng mga mananakop na Troven, mapang-uyam niyang sinabi sa nagngangalit na caretaker na kumalma. Malamig na ipinaalala sa kanya na ang kanilang layunin ay hulihin ang target, hindi lumikha ng walang kabuluhang pagpatay, sulyap sa gumuguho na kisame, walang bahala niyang kinutya na tiyak na hindi niya hiniling na hukayin din ito ang kanilang mga libingan. Ang nakatatakot na figura ng battle-hardened commander ay nakatayong matatag, opisyal na ipinakilala sa larangan ng digmaan bilang walang iba kundi ang maalamat na Blue Mountain Corps Commander, Kelt Hannibal. Humakbang ng mabigat pasulong sa wasak na libingan, ang Blue Mountain Corps ay pumasok sa isang madilim na libingan. Tumingin sa kaguluhan, hinarap ni Rezi ang kanyang panloob na bilog, napansin kung gaano kabaliw na aktwal na ipinadala siya ng Troven sa hangganan sa halip na sa kabisera. Kung kunin nila ang kabisera, panalo sila sa digmaan, ngunit ang pagpapadala ng kanilang nangungunang komandante sa liblib na guho na ito ay malinaw na nagpapatunay na ang batang kanilang hinuhuli ay napakahalaga. Natanto ni Theo kung gaano kahirap ang sitwasyon. Mabigat niyang kinilala na ang pagtatasa ni Rezi ay ganap na tama. Ang kanyang isipan ay nag-flashback sa isang nakakatakot na piraso ng kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay. Bago sila ipagkanulo ng Troven, ang Blue Mountain Corps ay itinuturing na ganap na kapantay ng maalamat na Black Iron Cavalry ng Ragnar. Ngunit hindi tulad ng Black Iron Cavalry, ang kaluwalhatian ng Blue Mountain Corps ay nakasalalay sa sobrang lakas ng martial skills ng isang tao lamang, Kelten Hannibal. Nakakatinding na alala ni Theo na sa panahon ng kanyang nakaraang buhay sa malaking digmaan, ang eksaktong komandanteng ito ay aktwal na nagawang patayin ang isa sa mga air candidate ng Ragnar. Habang ang apokaliptikong banta ay nagbabanta, lumingon si Rezi sa wasak na traidor. Lubos pa ring naguguluhan sa napakalaking sukat ng panlilinlang, mariing hiniling ng Black Reaper ang isang paliwanag, sumigaw kay Ode at tinanong kung nagtaksil ba talaga siya sa Ragnar. Ngunit si Ode ay hindi nakikinig, siya ay marahas na lumalaban sa bakal na hawak ni Hannibal, desperadong sinusubukang kumawala, ang kanyang mga mata ay lubos na dilat sa baliw na obsession habang itinuturo niya ang kanyang talam kay Theo, baliw na sumisigaw sa komandante na pakawalan siya dahil ang bata ay natapos lamang ang nawalang sining ng espada ng kanyang pamilya. Napailing si Hannibal, lubos na inis sa kanyang baliw na pagkasira, matalim niyang sinabi sa kanya na itigil ang walang kwentang usapan. Ibinaba ang kanyang sandata,
Matatag niyang ipinaalala sa nagngangalit na caretaker ang kanilang madilim na kasunduan. Nangako si Troven na tutulungan siyang maibalik ang sining ng espada ng kanyang angkan, ngunit kung patuloy siyang walang kontrol na nagagalit at sinisira ang libingan, hindi nila matutupad ang kanilang pangako. Pinagmamasdan ni Theo ang palitan sa lubos na hindi paniniwala. Galit niyang tinanong kung paano makakatulong si Troven na maibalik ang isang sining ng espada na wala silang alam. Mabigat niyang natanto na dapat alam ni Ode sa kanyang sarili na ito ay isang imposibleng pangako. Nang marinig ang malamig at kalkulado na loika ni Hannibal, ang baliw na ekspresyon ni Ode ay tuluyang nabasag, nang mapagtantong wala siyang pagpipilian kung gusto niyang makamit ang kanyang panghabambuhay na obsesyon, mapait na ikinaway ang kanyang dila, ibinaba niya ang kanyang pag-alit na tindig at nag-aatubiling pumayag na tumigil. Nang makita ang hindi mapigil ang hukbo ng Troven na naghahanda na bumaha sa libingan, agad na humakbang si Rezi sa harapang linya. Iniikot ang kanyang napakalaking scythe, mariin niyang inutusan si Theo na kunin ang bata at tumakbo. Nangako ang Black Reaper na siya at ang kanyang mga elite assassin ay hahawak sa linya. Inamin na kahit hindi pa rin siya nagtitiwala sa misteryosong babae, hindi nila maaaring hayaan ang isang marupok na bata na mapatay sa gitna ng labanan. Narinig ang mapagprotektang mga salita ng matapang na mandirigma, ang munting prinsesa ay mahinang bulong, mabait ka. Namula ng sobra, si Rezi ay lubos na nawala ng kalmado, naguguluhan at lubos na nagulat sa tunay na papuri. Marahas niyang sinigawan ng bata na tumahimik, baliw na ipinagtanggol ang kanyang pride sa pamamagitan ng paggigiit na ginagawa lamang niya ito dahil inutusan siya ni Theo. Mahigpit na isinakbit si Cassandra sa kanyang likuran, naghanda si Theo na tumakbo sa maze. Tumingin pabalik sa kanyang kapatid, taimtim niyang sinabi na lumabas siyang buhay upang magkita silang muli. Mahigpit na hinawakan ang kanyang napakalaking sandata ng may ganap na determinasyon. Matapang na nangako si Rezi na susubukan niya. Ngunit si Kelt Hannibal ay lubos na tumangging hayaang makawala ang kanyang sukdulang premyo, isang masama, uhaw sa dugo ng ngiti ang kumalat sa may peklat na mukha ng veteranong komandante habang madilim niyang idineklara na hindi sila sumugod dito para lamang hayaan siyang makatakas ng ganoon kadali. Itinaas ang kanyang napakalaking, mabigat na sandata ng mataas sa hangin, galit niyang inungal ang kanyang ganap na utos, Blue Mountain Corps, hulihin siya. Tulad ng isang mapangwasak na alon ng madilim na bakal, ang apokaliptikong heavy cavalry ay marahas na sumugod pasulong, yumanig sa mismong pundasyon ng sinaunang libingan. Tumangging magbigay ng kahit 1 pulgada ng lupa, sumigaw si Rezi ng kanyang sariling nakabibinging sigaw ng labanan. Mariin niyang inutusan ng Reaper Squad na sumulong, marahas na iniutos na huwag hayaang makalampas ang kahit isang kaaway. Habang ang mga elite na assassin na nakabalot sa anino ay marahas na sumugod sa mga sumusugod na kabalyero, si Ode ay galit na sumugod sa labanan na nakabunot ang kanyang talam, ang tensyon ay umabot sa ganap na kumukulong punto habang ang nakakayanig sa lupa na sagupaan, marahas na ibinaba ni Rezi ang kanyang napakalaking scythe upang harangin ang mapangwasak na atake ng traidor. Tumatakbo sa magulong larangan ng digmaan na ang walang malay na prinsesa ay mahigpit na nakatali sa kanyang likuran. Mabilis na umaandar ang isipan ni Theo. Sa una, labis siyang nag-aalala na ang kanilang maliit na pangkat ay lubusang mapapalibutan ng napakaraming bilang ng Blue Mountain Corps. Ngunit habang nagsisimula siyang tumakbo patungo sa labasan, isang nakakatindig balahibong tactical na pagsasakatuparan ang biglang tumama sa kanya. Sulyap pabalik sa nakatatakot na Kelt Hannibal, natanto ni Theo na may lubhang kakaiba. Ang veteranong komandante ay hindi man lang sumusubok na putulin ang kanyang landas, isang malamig na pawis ang pumutok sa mukha ng batang tagapagmana habang agad niyang naunawaan ang nakakatakot na katotohanan, sinadya ni Hannibal na iwanang bukas ang partikular na ruta ng pagtakas na ito, siya ay kumikilos bilang isang napakalaking pang-akit, na itinutulak sila ng diretsyo sa isang nakamamatay na bitag. Bago pa man makapagpalit ng direksyon si Theo upang umiwas, ang bitag ay marahas na kumilos, nagulat sa napakalaking sukat ng madilim na enerhiya. Nang walang kahit 1 segundo ng babala, ang sahig ng bato ay lubusang nabasag habang ang napakalaking, kitakot-takot na pulang lamang galami at higanting demonyong mga kamay ay marahas na pumutok mula sa lupa. Ang nakakatakot na kumikislat na masa ng madugong laman ay mabilis na pumutok ng mataas sa hangin, agad na lumikha ng isang hindi maarak, nakakatakot na hawla na lubusang pumalibot kay Theo at sa prinsesa. Pinagmamasdan ng bangungot na laman na lumalamon sa yungib, si Rezi ay tumigil sa kanyang mga hakbang,
nakatitig sa lubos na katatakutan habang baliw siyang sumigaw, "Ano yun?" Nakatayo sa gitna ng alikabok, agresibong ikinaway ni Hannibal ang kanyang dila sa matinding pagkainis. Mapait niyang reklamo sa kanyang mga nakatagong kakampi, mariing pinuna sila sa pagkabigo sa target at lubusang pagsira sa kanyang perpektong inayos na plano ng pang-akit. Lumabas mula sa mga anino ng kumikislat na kitakot-takot na laman, ay dalawang lubhang nagbabanta at nakakatakot na figura. Nakasuot ng madilim, gayak na pulang damit at mitres ng mataas na ranggo na mga pari, magkadikit ang kanilang mga kamay sa baluktot na panalangin sa gitna ng madugong mga galamay. Ang madilim na mga pari ay may masamang tinanggihan ang mga reklamo ni Hannibal, buong tiwala nilang idineklara na walang anumang pagmamadali. Malamig na inanunsyo na ang mga hanggal na Hirtiko ay ganap pa ring nakulong kung saan nila gusto sila. Nakatitig sa nakakatakot na mga bagong dating, ang dugo ni Theo ay lumamig. Agad niyang nakilala ang kanilang madilim at baluktot na kasuutan, natanto ng may lubos na katatakutan na ang mga ito ay hindi basta kulto. Sila ay dalawang bishop-rank blood priests, nagngalit ang kanyang mga ngipin, natanto ng batang tagapagmana na ang bangungot na sitwasyong ito ay eksaktong dahilan kung bakit siya nagkaroon ng masamang kutob tungkol sa misyong ito. Tumingala sa batang swordsman, tinakpan ng mayayabang na pari ang kanilang mga mukha sa pagkasuklam, malamig nilang kinutya ang grupo, reklamo na ang baho ng mga Hirtiko ay tunay na mabaho, gayunpaman, iniabot ang isang nakakatakot, maputlang kamay patungo kay Theo. Ang nangungunang pari ay may masamang idineklara na palalampasin nila ang insulto dahil hawak niya ang eksaktong bata na lubhang kailangan ng dakilang plano ng kanilang makapangyarihang Diyos. Sa isang baluktot, panatikong ngiti, hiniling ng obispo na ang mga hanggal na Hirtiko ay ibigay kaagad ang bata, nagbabantang binalaan silang sumunod bago ang awa ng kanilang madilim na Diyos ay tuluyang mawala. Ngunit si Theo ay lubos na tumangging matakot, ang kanyang mga mata ay biglang pumutok sa isang matalim na nakakabulag na asul na liwanag. Isang sistema ang agad na nagpakita, inihayag na siya ay agresibong ginagamit ang kanyang hatchling synchro skill upang basahin ang eksaktong daloy ng nakapaligid na mana. Sinusuri ang madilim na enerhiya na nagmumula sa mga obispo, mabigat na napansin ni Theo na sila ay umaapaw sa masamang corrupted mana ng Nameless Sovereign, eksaktong tulad ng huling panatikong boss na kanyang nilabanan, ngunit mahigpit na hinawakan ang kanyang espada ng may ganap na hindi sumusukong determinasyon, mariing idineklara ni Theo na siya ay ganap na naiiba sa pagkakataong ito. Habang ang isang napakalaking pagsabog ng napakalakas na enerhiya ay marahas na pumutok mula sa kanyang katawan, ang mayabang na pari ay biglang napahinga sa lubos na pagkabigla. Nakatitig siya ng may paghanga habang ang batang swordsman ay sumailalim sa isang masamang, nakakatakot na pagbabago, pumutok sa sinaunang draconic na kapangyarihan. Isang talas-talas na sungay ang marahas na tumusok sa buhok ni Theo, at ang makapal, hindi kapani-pani walang siksik na mga kaliskis ng dragon ay agad na nagbaluti sa kanyang braso, nakatitig sa mga pari na may kumikinang na draconic na mga mata. Mariing umungal si Theo na isang bagay ang seryosong bumabagabag sa kanya sa buong oras na ito, naglalabas ng purong intensyon na pumatay, marahas niyang sinigawan ng madilim na mga pari, iniutos na itigil ang pag-uusap tungkol kay Cassandra na parang siya ay isang bagay lamang. Bago pa man makarik ang mga natulalang panatiko sa kanyang baliw na paglakas ng kapangyarihan, marahas na pumutok si Theo sa pagkilos. Isinumpa ang mga damn fanatics, ang kalahating dragon na swordsman ay naglunsad ng isang ganap na nakakabulag, omnidirectional na barrage ng mapangwasak na mga hagupit, ang mga lightning-fast na shockwave ay marahas na pamunit sa yungib, walang hirap na pinunit ang napakalaking, lamang galami na hawla sa libu-libong madugong piraso sa isang nakakayanig sa lupa na kisap mata. Pinunit ang demonyong hawla gamit ang kanyang dragon-eyed slashes, mabilis na sinuri ni Theo ang naputol na corrupted flesh. Napansin niya na ang madilim at baluktot na kulay nito ay ginagawa itong mas matibay kaysa sa pulang mga kamay na kanyang hinarap noon. Ngunit sa isang matinding pagsabog ng kumpiyansa, natanto niyang ito ay hindi pa rin sapat na malakas upang mapaglabanan ang napakalakas na kapangyarihan ng kanyang dragonization. Ngunit sa sandaling naghahanda si Theo na itulak ang kanyang napakalaking bentahe, ang masamang obispo ay marahas na nagtaas ng isang kumikinang na kamay. Isang baluktot, mapang-uyam ng ngiti ang kumalat sa mukha ng panatiko habang malamig niyang kinutya ang batang swordsman, tinanong kung nakalimutan niya kung ano ang tunay na mahalaga dito, biglang,
Isang napakalaking kumikinang na pulang magic circle ang marahas na nagpakita mismo sa ilalim mismo ng mga paa ng walang malay na si Cassandra. Lumaki ang mga mata ni Theo sa lubos na paralisadong katatakutan. Bago pa man siya makarik, isang napakalaking, bangungot na halimaw na gawa sa kumikislat na madilim na laman ay marahas na pumutok mula sa magic circle, direktang lumipad patungo sa walang pagtatanggol na bata na may nakabibinging angle. Sumisigaw ng pangalan ni Cassandra ng buong lakas, desperadong inilunsad ni Theo ang kanyang sarili sa hangin, itinulak ang kanyang bilis sa ganap na limitasyon, mahimalang nagawa niyang agawin ang prinsesa mula sa dumudurog na hawak ng halimaw sa tamang oras, lumipad sa itaas ng sumasabog na mga galamay. Ngunit ang bayaning pagsagip ay may napakalaking nakamamatay na halaga. Lumulutang ng mataas sa itaas ng kaguluhan, ang Blood Priest ay may masamang kinutya ang batang heir, masayang itinuro na ang kanyang desperadong mid-air maneuver ay nag-iwan sa kanya ng lubos na mga butas. Nakataas sa ibabaw ng nakabitin na swordsman ay ang sukdulang kitakot-takot na bangungot, isang napakalaking multi-eyed flesh abomination. Tumingala si Theo sa lubos na pagkabigla habang ang napakalaking halimaw ay marahas na ibinaba ang kanyang napakalaking may spike na mga appendage ng diretso sa kanila, lubusang nilamon ang dalawa sa isang mapang wasak na nakakayanig sa lupa na pagsabog ng alikabok at mga labi.